critical sa mga unang-unang mga pangailangan natin dito. Yung airport at saka fishport po dyan, saan, kumusta po? Hindi pwedeng Yung fishport, hindi pa po namin na-visita, pero alam ko meron na po mga reports na dumating sa mga damages sa itong area. At siyempre, tama po yan, ang ating mga kinatawan ng inyong riyon ay pagtutulungan po namin para matiyak na nandun siya sa loob ng ating proposed budget for next year para masiguro natin magawa yung mga dapat namin gawang na mga kalsada, mga tulay at anumang mga facilities para pakinabangan po ng ating. Shoot. Sir, Speaker, yung supplemental budget for quick response fund, do you consider that during the briefing? Alin? Yung quick response fund natin? Yes, oo. Ayun naman laging nakahanda naman yung ating national government, particular, iba't ibang mga ahensya, katulad ng DOH, at iyakin pa natin na madagdagan pa ang mga pondo nito para matugunan yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan sapagkat nakita natin kung gaano katindi ang tama dito sa ating lugar at hanggang ngayon meron pa rin nire-report natin. next. Sir, may figures na ba? Sa lahat ng mga apektado, win-win na. Kami po ay sa ngalan po ng House of Representatives sa aming pong pusong pinaabot ang aming pong pakikiraman. Nandito kami para matiyak na katulad ng sabi po namin sa lahat ng mga ospital na kakailangan na related po sa earthquake ay tiyakin natin na zero balance ang mga kababayan lang sa loob ng mga ospital. At dapat madagdagan pa ng mga pondo para meron tayo kasiguran matiyak na malagpasan natin yung paghamon na kumama po sa atin sa mga kababayan natin dito sa Rio na to. At syempre, gusto natin na lalong siguraduhin at tiyakin na kasama itong mga rehabilitation o anumang makikita natin kakailanganin ng Rio para makabangon po tayo. Alam nyo, ang natural calamities, hindi katulad ng bagyo na nalaman natin kung kailan dumarating ang earthquake, hindi mo natin malaman kung kailan po darating. Importante rito, bilang mga Pilipino, maging matibay po tayo, babangon po tayo sama-sama. Ito yung importante yung cooperation at tulungan ng bawat isa. Sir, do we have specific instructions sa mga member of the House na andito sa Region 12? Tayo po ay nakikinig sa kanila kung ano po yung mga kakailanganan nila. At ganun naman patuloy din po yung ating koordinasyon sa kanila para matiyak na matulungan po natin yung mga nangangailangan. Based on your initial assessment, sir, sa mga briefing sa'yo, ano po yung nakikita nating urgent needs na pwedeng dapat magbigay yan ng yung mga public facilities natin na kailangan, katulad ng hospital na kailangan natin ngayon. Kailangan makita mabuti ang worthiness ng hospital. Ganun din yung ating airport para tuloy-tuloy yung kalsada. Nakita natin yung van, hirap na hirap nila i-transport yung mga kailangan natin maitala ron. Kaya maganda rin kahit pa paano ang Department of Public Works and Highways tuloy-tuloy naman ang kanilang effort para magawa ng paraan na maging accessible at makarating yung mga tulong dyan sa bayan natin. Sir, marami pa rin natutulog sa kalsada at kung saan-saan. Ano pong mensahe natin sa mga kababayan natin na ngayon na talagang devastated po? Alam ko naman po, hindi nagpapabaya ang ating mga local government at tinitingnan nila kung paano lahat maalagaan, lalo-lalo na sa ganitong panahon. At alam ko, ang ating mga local government, lalo-lalo ng ating mga barangay officials, magawa ng paraan yung ating mga frontliners para matiyak na hindi sa kalsada o kung saan man natutulog yung ating mga kababayan. Meron pong mga tamang lugar para pangalagaan yung ating mga kababayan. Sir, talking about funding assistance initiative, yung mga senador po natin, nagkaroon na sila ng initiative na 1 month salary nila, i-distribute nila sa calamity. Meron na rin po. Sa part na po ng Congress, ano yung initiative po? Meron na rin po actually na nakapagtulong na po kami at ganun pa rin po kung kakailangan pa rin pong tumulong ay nandito na po ang Kongreso. Kami po ay nakikisa at nakikiramay at makakaasa po ba yun na ang aming pong patuloy na pagtulong para makatiyak na makabangon po tayo sa bayan. Sir, is there a chance na to amend the disaster preparedness because of nangyaring lindol po ngayon? Katulad nga ng sabi ko, hindi katulad ng ibang
Pagka may bagyo, nakapaghanda tayo kung ilan na kung gaano kalakas yung bagyong o typhoon na darating tayo. Pero pagdating ng earthquake, importante lamang malaman natin kung saan yung sentro ng isang tatama. Para sa ganun, ang pagpaplano ng local government unit ay may ayos din. Katulad na kung halimbawa, ayan ay prone sa, hindi lang sa earthquake, kundi sa landslide, prone sa flood. Kailangan mo ng development na yung ginagawa doon para sa ganun, makaiwas din tayo ng mga aksidente. At sana laging unahin natin ang kapakanan at kaligtasan ng bawat. Sir, last na in my part, Salamat po. possible din magkaroon special package for the business na naapektuhan. Dapat pag-uusapan po kung ano po paano natin i-address. Thank you, Speaker. Tulungan po at makabalik. Thank you, sir. Thank you.